Hello mga B, this is Sir B. Aalis nga pala kami ngayon kasi meron nga pala kaming pupuntahan, yung bilihan ng sidecar ng motor. Grabe, lapot na lapot, pawis na pawis, sobrang init dito sa amin. Sakay nga pala ako ng motor and palabas na kami nito and ito'y galing nga pala dun sa looban namin. At yung madadaanan nga pala sa amin ay puro palayan, as in hanggang sa simula hanggang sa dulo ng kalsada ay puro palayan yung makikita mo. Grabe oh, ang ganda ng cloud, sobrang nice. Nadaanan nga rin pala namin itong municipal hall namin sa Nauhan. Grabe, ang nice ng paligid, sobrang nice talaga. Kaming manggo. Katulad nga ng sinabi ko ay puro palayan nga pala yung makikita natin dito. And no, papansin nyo, putol na siya kasi kaaani lang dito sa amin. Pero meron pa rin nga palang mga palayan na naiiwan dito sa amin. Meron pang mga konti pa ilan na hindi pa naaani. Ang destination nga pala namin ay papunta ako dito sa palaisdaan ng aking tito. Bale, magpapakain nga pala siya ngayon ng isda. Dahil bida-bida ako, tingnan nyo, lakad-lakad ako dito. Tingnan nyo, tinitingnan ko yung palaisdaan. Sobrang init naman. Nung makuha na ng tito ko, yung pakain sa isda ay yon. Nakikita nyo ba yun? Yung ipayin yung pinapakain niya nga pala. So, sinasabog niya lang yan and naantayin lang natin ng konti. Ayan, may mga kumikubot-kubot na dyan. Yun yung mga isda. Sobrang dami na raw niyan. Ngayong hapon ay konti nga lang yung mga kumikubot-kubot kasi nga raw sobrang init pa, pero tuwing umaga marami daw siya. Yan, katulad niyan, gumagalaw yung tubig, ibig sabihin meron na dyang isda. Bale, tinapos lang naman pala yung pagpapakain sa isda and mga 5:30 PM ay aalis na nga kami dito para umuwi na. Ito nga pala yung paligid ng palaisdaan. So ito nga pala yung tinatawag nilang lalao. So yung lalao nga pala ay yun yung mga kinukuhanan ng lukan at iba-iba pa. Sino ka dyan? Yung sinisikatan ng araw. Pak. Sobrang init kaya paalis na talaga kami. Dahil inaantay lang talaga naming matapos yung pagpapakain. Then, gogora na talaga. Bale, nung pag-alis nga namin pala ay dito na kami dadaan sa may Antipolo kasi sobrang trap road nung dinaanan namin kanina and sobrang nakakapagod. Kung ito yung makikita nyo, feeling ko hindi na kayo makakapagsalita kasi sobrang ganda niya. Napakaaliwalas, ang ganda ng kalikasan. At syempre, hindi mawawala itong palayan. So kung makikita nyo, meron pa rin dyang mga bundok. Kita talaga or tanaw yung mga bundok and yung mga puno ng niyog. Grabe, sobrang ganda ng kalikasan talaga. Sobrang lamig, sobrang ayos, sobrang linis siguro na hangin dito. Kasi tingnan nyo naman, nakikita nyo ba yan? Pag dyan kayo naman, feeling ko titigil muna kayo para mag-refresh. Ang nadaanan pala namin dito ay puro puno talaga. Tingnan nyo yan. Hi friendship! Nakita nyo ba yan? Mga friendship natin yan. And pag uwi ko sa amin, kumain naman ako ng balot. And meron nga rin pala kaming tinda ng balot. So ang balot at penoy tindahan ng father ko. After kong kumain ng balot ay pupunta naman kami dito sa may parang kasi aalamin namin yung aming kalabaw. Etong parang na ito ay palayan since wala pa naman ngayon, ang ginagawa namin ay pinaptalian muna namin siya. Hello! Parang ang sungit-sungit niyan. Tingnan nyo, pak, pak, pak. Sumasayaw ang kalabaw. Disco yarn! Ang ganda talaga ng paligid sa amin. Kung mapapansin nyo, itong malawak na parang na ito ay palayan talaga. Pinagtatalian lang siya ngayon ng mga hayop like baka, kalabaw. Katulad ng sa amin, dito muna namin siya inilagay. Ang cute. Meron nga pala kaming nadaanan ng mga bibe. Ito yung sa kapitbahay namin. Tingnan nyo. So cute. And ngayon, magluluto nga pala kami ngayon ng puso ng saging. Kari-kari nga siya. So, ito ang tawag sa amin kapag yung tinatadtad tapos nilalagyan ng pwedeng baboy, pwedeng paa ng manok, pwedeng manok rin. At nilalagyan nga pala ito ng gata. Kung mapapansin nyo, ito yung magiging sabaw namin. So kung mapapansin nyo rin dito, yan, nililinis talaga muna yung puso ng saging, then pinipiga. Ang ginagawa dito ay naggisa lamang ng sibuyas, bawang, sili at itong panglahok na manok. Then nilagay na dito yung puso ng saging. Aantayin lang yan lumambot at lalagyan na siya ng gata. Dito nga pala namin siya niluto sa aming tungko. So yan pala yung tawag sa amin yung tungko. So ang gamit namin dyan ay kahoy. Tapos may mga bato-bato dyan. Then dyan na kami nagluluto. Masarap talaga kasi kapag dyan niluto. Ewan ko ba. Then after nya nilagay na nga pala dyan yung gata. And luto na siya. After nga pala tumulong na rin ulit ako sa pagluluto nito. Bye!